Hindi naman ako nagmamadali. Bibigyan kita ng panahong mag-isip. Basta, gusto ko lang malaman mo na nais kong bigyan ng isang buong pamilya si Melay. At yun ay, sa piling mo. Akala niya ay hindi na siya magmamahal muli. Pero iba pala ang plano ng tadhana. Dear Amihan Stories presents The Gentleman's Club Series 4, Falling for the Billionaire Seminarian, written by Jasmine Jail. Itutuloy mo ba talaga ang pagpapari mo, Jackson? Susubayin mo bang gusto naming bumuo ka ng sarili mong pamilya at magkaroon ng mga anak? Sigaw ng ama ni Jackson. Magpapaalam pa lang sana siya sa mga magulang na babalik na sa seminaryo, pero inunahan ni siya ng kanyang ama. Hindi niyo na po ako mapipigilan, Dad. Ito po ang gusto ko. Yan ba talaga ang gusto mo? O dahil nagbitiw ka ng pangako sa girlfriend mong walang paalam na umalis, na sinabi mo sa sarili mong hinding-hindi ka na magmamahal kahit na kailan? Putol nito. Wala po siyang kinalaman dito kaya sana. Unawaan niyo na lang ako. No, Jackson. Kilala ka namin ng iyong ina. Buhos ka kung magmahal kaya kapag nasaktan, pilit mong ibinabaling sa ibang bagay ang atensyon mo. At para matupad ang pangako mo, heto ka. Magpapari na lang. Hindi siya agad nakasagot. Saktong dumating naman ang kapatid niyang si Gerson na agad tinawag ng kanilang ama. Tamang-tama ang dating mo. Di ba, co-owner ka na ng Gentleman's Club? Isama mo nga itong kapatid mo ron at baka sakaling magbago pa ang isip kapag nakapasok sa ganong klaseng lugar. Napangiti si Gerson at nanunuksong bumaling sa kanya. Tigilan mo ako. Kahit anong pilit niyo, hindi ako sasama sa'yo. Angil niya sa kanya. Huwag mo nang kontrahin si Daddy dahil tiyak na lalo ko lang niyang pag-iinitan. Kaya mabuti pa sumama ka na sa akin. Kahit ngayon lang. Ani Gerson. Sa tingin ko rin ay maganda kung mag-i-invest ka sa club na yon kagaya nitong si Gerson. Pagpapatuloy ng kanilang ama na sa kanya pa rin nakatingin. Sakto, naghahanap pa ng business partner si Elmer. Balak niya kasing mag-expand at magtayo ng mga branches sa buong Mega Manila. Perfect timing kung ngayon papasok kong si Jackson. Sang-ayon ni Gerson. O sige, dalhin mo rin ang kapatid mo. Ipakilala mo siya sa may-ari ng club para malinawan ang isip. Deklara ng kanilang ama. Dad naman, sundin mo na ako, Jackson, kahit ngayon lang. At kapag hindi pa talaga nagbagong isip mo edi pababayaan na kita sa gusto mong gawin. Dahil sa kondisyong ibinigay ng kanyang ama, napilitan siya sumama kay Gerson sa club. Isang beses lang naman niya yung gagawin at pagkatapos, magiging malaya na siya kung talagang tutupad ang daddy niya sa usapan. Pero bago sila umalis, nakita niyang kinausap muna nito si Gerson. Binigyan pa nito ng instructions ang kapatid niya at masama ang kutob niya sa bagay na yon. Nang marating nila ang Gentleman's Club, agad silang sinalubong ni Elmer Carillo. Elmer, pare! Ani Gerson na tinapik pa sa balikat ng lalaki. Gerson, kumusta? Ayos naman. Ito, may bitbit ako para sa inay, katutuwa mo. Ano naman yun? Well, bago ang lahat. Tumingin si Gerson sa kanya. Ito nga palang isa ko pang katriplet, si Jackson. At good news dahil mag-i-invest na rin siya sa Gentleman's Club. Talaga? Welcome to the club, pare! At walang sabi-sabing niyakap siya ni Elmer. Subalit, madali rin itong bumitiw. Pero teka, di ba magpapari siya? Tanong ni Elmer habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Jason. Oo pare, pero hindi naman totally nasa puso niyang pagpapari. Gagawin niya lang yun dahil sa binitiwan niyang pangako sa girlfriend niyang biglang naglaho. Natatawang kwento ni Jason. Sinama niya ito ng tingin. Mahirap yan. Baka lalo ka maging makasalanan pare. Biro ni Elmer sa kanya. Kaya ito, ipinilit ni Dad na pasamahin siya rito para mapinyagan natin. Baka raw kasi magbabago pang desisyon. Pabulong lang ang huling sinabi ni Gerson pero nakaabot naman yon sa kanyang pandinig. Aba, kung gano'n, maupo na tayo. Doon tayo sa VIP seats. Pagkasabi niyon, ay inakay na sila ni Elmer patungo sa VIP lounge. Nag-aalangan pa siyang sumunod pero kailangan niya yung gawin para matapos na ang pangangailam ng kanyang ama sa kanyang mga desisyon.
Kauupo pa lang nila nang may lumapit sa kanyang tatlong babae na nagtangkang akitin siya. Hindi naman nagtagumpay ang mga ito dahil todo iwas ang ginawa niya. Nagpabalik-balik siya sa CR na ikinatawa ng kapatid niya. Sa muli niyang paglabas sa banyo, isang babae ang nakabangga niya sa may pintuan. Natumba ito kaya agad niyang tinulungan. Pasensya na miss, hindi kita napansin. Inalalayan niya tong tumayo pero halatang lasing na. Hindi na nito maimulat ang mga mata habang nakapalupot sa leeg niya ang mga braso nito. Hindi niya napigilan na pagmasdan ng maamong mukha ng babae. Maganda ito. Makipot ang mapupulang mga labi. At hindi niya alam kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman para dito. Miss, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya pero hindi sumagot ang babae. Dali-dali siya naganap ng mauupuan at inalalayan ito patungo doon. Miss, Miss. Tinapik-tapik niya ito sa balikat. Nakahinga siya ng maluwag, nang dahan-dahan itong magmulat ng mga mata. Hay, ikaw na bang soulmate na ibinigay ng Diyos sa akin? Mapungay ang mga matang tanong ng babae. Sinubukan din itong hawakan ng pisngi niya, pero madali siyang umiwas. Mukhang sobra ng kalasingan mo, miss. Kaya mo pa ba? Mabuti pa, umuwi ka na't baka mapagsamantalaan ka pa rito. Gusto ko nang umuwi. Kaya lang wala naman akong kasama. Walang mag-aalalay sa akin. Sagot ng babae. Bigla namang nakakuha ng ideya si Jackson sa narinig para makatakas sa kapatid niya at sa business partner nitong si Elmer. Gusto mo ba ihatid na kita sa bahay niyo? Talaga, sir? Ihatid mo ko hanggang sa bahay namin? Biglang nabuhayan ng babae at napatingin sa kanya ng diretsyo. Kumislap-kislap pa mga mata nito. Oo, mukha namang mabait at hindi gagawa ng masama. Harmless naman po talaga ako. Anito, halatang kinikilig at nagpabebe pa. Humawak din ito sa kamay niya. Tumikim siya bago nagtanong. Saan bang bahay niyo? Malapit lang ba dito? Taga Bulacan ako, sir. Pwede mo ba akong ihatid hanggang doon? Bulacan? Ang layo naman nun. Wala ka bang inuwian dito sa Maynila? Wala po eh. Nakituloy lang ako sa mga kakilala ko dito. Nakangusong sagot nito na parang nagpapaawa pa habang nagkukwento sa kanya. Nascam kasi ako. May nag-recruit sa akin na magtatrabaho daw kami sa pabrika. Pero dinala niya ako sa isang bar at pinilit na magsayo sa harap ng mga kalalakihan. Hindi siya nakasagot. Nakaramdam siya ng awa rito. Bagamat hindi siya sigurado kung nagsasabi ba ito ng totoo. Alright, ihatid na kita. Doon din naman kasi ang punta ko. Anya. Talaga, sir? Yes, halika na. Inalalayan niya ang babaeng makatayo. Naisip niya na magandang alibay yun para hindi na siya umuwi sa kanila at para makaalis na rin sa club na yon. Mabuti na rin lang at kotse niya sinakyan nila ni Jason. Yon ang ginamit niyang panghatid sa babae hanggang sa makarating sila sa Bulacan. Dito na lang po ako, sir. Bahagyang nagulat si Jackson nang biglang magsalita ang babae. Nagtaka siya at lumingon-lingon pa sa paligid dahil wala namang kabahayan doon. Isa pa, malapit ng maghating gabi, kaya kahit na papano ay nag-aalala siya. Saan bang bahay niyo rito? Doon na kita ihatid. Anya. Doon pa sa unahan kaya dadaan pa dyan sa maliit na eskanita. Hindi naman makakapasok ang sasakyan dyan kaya dito na lang ako bababa. At saka hindi na rin kita isasama doon. Nakakahiya eh. Maliit na barong-barong lang naman ang bahay namin at sobrang makalat dahil sa mga pamangkin ko. Tapos may isa pa akong anak-anakan. Tubango-tango siya at hindi na nag-usisa pa. Pagkatapos, iginilid yan sa sakyan para makababa ng babae. Maraming salamat talaga sa pagkatid mo sa akin dito, sir. Hindi ko akalain na gagawin mo talaga yung sinabi mo. Akala ko kasi nagbibiro ka lang kaya gusto mo lang umiscore sa akin kaya pumayag kang ihatid ako hanggang dito. Sabi nito. For your information, miss, isa akong seminarista. Magpapari ako kaya hindi ako magkaka-interest sa'yo. At saka dito rin talaga sa Bulacan ang punta ko kaya sinabay na kita. Ganun ba? Ano naman gagawin mo dito? Na-assign ako sa isa naming site dito. May bagong simbahang tinayo dito. Okay. So dapat pala brother ang itawag ko sa'yo. Tatango-tangon sagot nito.
Last na lang na tanong, kung isa kang seminarista at gustong magpare, anong ginagawa mo sa gentleman's club? Umiinom din ba ng bababae mga katulad mo? Oops. Wag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Hindi ako pumunta ron para uminom at mag-happy-happy. Pinilit lang ako ng kapatid at daddy ko. Ayaw kasi nila magpari ako. Mas gusto nila mag-asawa ako at mag-anak na marami. Natawa ng malakas ang babae, pero agad ding tumigil nang makitang seryoso siya. Sige na miss, bumaba ka na diretso nang umuwi sa inyo. Sabi niya. Nang makababa na ito, ay pinandar na rin yan sa sakyan. Ayaw na niyang magtagal pa doon at late na rin siya. Nakakahiya na sa admin ng simbahan na pupuntahan niya. Nga pala, Janice ang pangalan ko, brother. Sana magkita pa ulit tayo. Narinig pa niyang pahabol ng babae, pero hindi na niya ito pinansin. Napangiti na lang siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pagdating sa simbahan ay madaling nagpark si Jackson. Ngunit, agad niyang napansin na nawawala ang kanyang wallet. Butas ng bulsa ng kanyang pantalon na mukhang ginamitan ng blade. Kapag sinuwerte ka nga naman. Napapakamot sa ulong sambit niya. Naisip din niyang baka ang babaeng tinulungan ang kumuha ng kanyang wallet. Napabuntong hininga siya. Ay, wala na tayong magagawa kundi ipagdasal na lang ang kanyang kaluluwa. Sabi pa niya bago bumaba at pumasok sa opisina ng simbahan para mag-report. Noong sumunod na araw, napasabak agad si Jackson sa pag-house to house para ikalat ang balitang may bago ng simbahan doon. Mag-isa lang siyang seminarista at ang kasama niya ay isang barangay official na babae. Nasa parte sila na kaunti lang ang kabahayan at halos taniman lang ng palay ang nakikita. Nang makasalubong nila ang isang babaeng tumatakbo. Hinahabol ito ng 3 lalaki at aksidenteng nabangga siya. Natumba siya pati na rin ito. Sorry po! Wika ng babae na agad ding tumayo. Muli itong tumakbo ngunit hindi pa man nakalalayo sa kinaroroonan nila ay nahuli rin ito ng mga humahabol dito. Ibigay mo na sa amin ang nadilhensya mo para hindi ka na masaktan, Janice. Naka-jackpot ka naman daw sa Maynila eh. Sabi ng isang lalaking puno ng tattoo ang katawan. Parang awa niyo na, Alex. Kailangan ko ng pera ngayon. May sakit ang nanay ko at ang anak-anakan ko. Kailangan ko makabili ng gamot nila. Nagmamakaawang sagot ng babaeng pamilyar sa kanyang mukha. At nang pakatitigan niya ito, sa kanya nakumpirmang ito ang babaeng tinulungan niya na pinaghihinalaan niyang kumuha ng kanyang wallet. Tayo na, Brother Jack. Magpatuloy na tayo at huwag na silang pansinin. Baka madisgrasya pa tayo kapag nakailam tayo sa kanila. Pabulong na wika ng kasama niya. Sino ba sila, ate? Usisa niya. Grupo ng mga snatchers sa mga yan, brother. Armado sila at may mga patalim din kaya tara na. Baka madami pa tayo. I-report na lang natin sila sa mga pulis. Natatakot na sabi nito. Pero hindi natin pwedeng iwanan ng babaeng yun. Hindi mo ba ako narinig? Hindi natin siya pwedeng tulungan dahil armado sila. Saka ka na magpakabayani kapag kaya mo nang pumatay ng tao. At hinila na siya nito. Pero sandali lang. Magtago na lang tayo sa likod ng punong yun. Itinuro ni Jackson ang malaking puno na malapit sa kinaroroonan nila. Napatingin doon ang kasama sabay kamot sa ulo. Ay, sige na nga. Pero kapag nagkainitan, tatakbo talaga ako. Bahala ka. Oo na, ako nang bahala. Nagtago nga sila sa likod ng puno habang pinapanood ang mga lalaki. Ano, Janice? Hindi mo ba ibibigay ang hinihingi namin? Gusto mo ba talaga masaktan? Galit na sigaw ng lalaking may tattoo habang sinisimula ng hablutin ang kasuotan ng babae. Maawa kayo, Alex! Umiiyak ng wika ng babae. Sige mga kasama, kunin niyo lahat ng pwedeng mapakinabangan sa kanya. Wala nang ibang nagawa ang babae kundi umiyak habang sapilitang kinukuha ng mga lalaki ang iba't ibang wallet sa bag nito. Marami pala siya nakuha, Boss Alex. Wika ng isang lalaki na makuha ng lahat ng wallet. Wala na ba? Wala na, Boss Alex. Nakuha ko na lahat. Tayo na, kung ganon. Ano nang gagawin natin kay Janice? Itapon nyo na lang sa maputik na palayan. Kawawa naman kung papatay natin siya. Kahit papaano, nakakasama rin natin yan. Utos nito na agad namang sinunod ng 2 lalaki. Nagtatawanan pa mga ito habang hinihila si Janice patungo sa maputik na palayan at itinapon doon. Pagkatapos ay nagmamadali ng umalis sa mga ito.
Napakuyom ang mga kamao ni Jackson sa nasaksihan. Sisiguraduhin talaga niyang may kalalagyan ng mga snatcher na yon sa mga susunod na araw. Umalis sila ate. Tara, tulungan natin ang babae. Anya sa katabi. Ano pa nga bang magagawa ko narito na tayo? Salamat. Ang totoo, kilala ko siya kaya tulungan na natin. Ganun ba? Kaya naman pala. Binalikan nila si Janice at tinulungang makaahon sa palayan. Pagkatapos, dinala ito sa pinakamalapit na bahay at doon ay nakiusap silang makikigamit ng banyo para makapaglinis ang babae. Pinahiram na rin ito doon ang damit. Maraming salamat po sa inyo. Nahihiyang sabi nito habang nakayuko. Halatang umiiwas itong mapatingin sa kanya. Hindi mo ba ako natatandaan, miss? Naalala ko kagabi. Sinabi mo pa na sana makita ulit tayo. Ani Jackson. Dahan-dahan itong nag-angat ng mukha hanggang sa magsalubong ang kanilang mga mata. Natatandaan po kita, brother. Patawarin mo ko. Kung ang Diyos nga marunong magpatawad, ako pa kaya isang tagasunod lang niya? Putol niya sa iba pang sasabihin nito. Pagkatapos ay bumaling siya sa kasama niyang barangay official. Pagpaliban na po muna natin ang pag-iikot dito sa lugar niyo. Tutulungan ko na muna tong kaibigan ko. Unahin ko na rin bisitahin ang lugar nila. Sa kanya na rin ako magpapasama para hindi ka na pumaabala. Maggalang na wika ni Jackson. Salamat naman kung ganun, brother. May pupuntahan din talaga ako ngayong araw. Nahihiya lang ako magsabi sa'yo. Sagot ng kasama niya bago nagpaalam at umalis. Ngayon, dalawa na lang tayo dito. Pwede ka nang umamin sa akin, Miss Janice. Sabi niya. Huminga muna ng malalim ang babae bago nagsimulang magsalita. Patawad po, brother, kung ninakaw kong wallet mo. Pero promise, hindi ko yung ginalaw at iniwan ko sa bahay namin. Kaya hindi yun kasama sa mga wallet na kinuha ng grupo ni Alex. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, brother. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa bahay para maisauli ko sa yung wallet mo. O sige, naniniwala ako sa'yo. Pero pumunta ka pa rin sa simbahan at ikumpisa lang ginawa mo. Pati na rin ang iba mo pang mga kasalanan. Ngayon na po ba, brother? Mamaya na lang. Ngayon kasi magpapasama ako sa'yo mag-house to house sa lugar niyo. At uunahin ko ng bahay niyo para maisauli mo na rin ang wallet ko. Sige po, brother. Wala pong problema. Jackson ang pangalan ko. Pwede mo akong tawagin Brother Jack o kaya Brother Jackson. Tumango lamang ito. Nagpasalamat sila sa may-ari ng bahay bago sumakay ng tricycle. Hanggang sa marating nila ang lugar na pinagbabaan niya kay Janice ng nakaraang gabi. Mula roon ay naglakad na sila patungo sa bahay na inuuwian nito. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng pasensya sa iyo, Brother Jack. Maliit na barong-barong lang talagang bahay namin at makalat sa loob. Anito. Walang problema sa akin. Sanay na naman akong makihalubilo sa kung sino-sino. Ganun ba? Yes, saan ba dito ang sa... Tita Janice! Tita Janice! Malapit na sila sa isang maliit na bahay na salubungin sila ng dalawang bata. Ang isa ay lalaki na sa tingin niya ay 10 taong gulang na. Ang isa naman ay babae na naglalaro sa 7 taon ng edad. May dala ka po bang pagkain, tita? Tanong ng batang babae. Naku, pasensya na kayo mga pamangkin, nawala yung pera ko eh. Pero mamaya babalik ako sa bayan para bumili ng pagkain nyo. Sagot ni Janice habang marahang hinahaplos ang ulo ng dalawang bata. Nakabili ka po ba ng gamot ni Melay at ni Lola, tita? Tanong naman ng batang lalaki. Hindi rin eh. Kumusta na ba sila? Masakit pa raw po yung tiyan ni Melay. Si Lola naman po'y masakit pa rin daw ang mga pat, hindi makalakad. Hindi na nagtanong pa si Janice at dire-diretso nang pumasok sa loob ng bahay. Siya naman ay curious na sumunod dito. Ilang araw na ba silang may sakit? Dinala mo na ba sila sa ospital? Tanong niya matapos makita ang kalagayan ng bata at ina nitong nakahiga sa maliit na papat. Hindi niya maunawaan kung bakit tila may mainit na kamay na humaplos sa kanyang puso habang hindi maalis-alis ang tingin sa bata. Nilingon siya nang nagulat na si Janice. Nakita niyang umiiyak ito na mabilis din itong pinunasan. Huminga ito ng malalim. Wala naman akong perang pampa-ospital sa kanila. Kaya nga napilitan akong bumalik sa dati kong gawain kahit matagal na ako nagbago.
Meron ka pa pong pera sa wallet mo, tita? Ito po, oh. Biglang sabad ang batang babae. Sumunod din pala ito sa kanila at inaabot ang wallet kay Janice. Nang tignan niya yon, sa kanya nakumpirmang iyon ang wallet niya. Hindi yan aking baby Rose. Kay Brother Jack ang wallet na yan. Napatingin pa si Janice sa kanya bago nito kinuha ang wallet mula sa bata. Iniabot ito yon sa kanya. Hindi ko yan ginalaw, pero pacheck na lang din kung may nawala. Kinuha niya ang wallet pero hindi na niya tinignan ang laman. Sa halip, kumuha siya ng 2,000 mula roon at ibinigay sa babae. Eto, bumili ka ng gamot para sa nanay mo at sa bata. Yung iba, ibili mo ng pagkain nyo. Kung sakaling kulang pa yan, magsabi ka lang sa akin. Pwede ako mag-withdraw sa ATM machine na malapit dito. Yan na lang kasi ang natitirang cash ko. Seryosong sabi ni Jackson. Nakita niya ang pagdadalawang isip ng babae. Sige na, kunin mo na. May kapalit naman yan eh. Ano pong kapalit, Brother Jack? Samahan mo ako mag-house-to-house visit dito sa lugar nyo. Pero bukas na lang. Sa ngayon, asikasuhin mo na muna ang gamot ang nanay mo at itong bata. Kalaunan ay tinanggap na rin ito ang inaalok niyang tulong. Pagkatapos, magkasama silang naglakad papuntang labasan. Pupunta kasi sa bayan si Janice para bumili ng pagkain at gamot. Siya naman ay babalik na sa simbahan para tumulong sa ibang gawain doon. Pamangkin mo ba yung mga batang kasama niyo sa bahay? Usisa niya habang naglalakad sila. Hindi pa rin kasi mawala-wala sa isip niya ang itsura ng batang may sakit. At hindi niya alam kung bakit parang kinukurot ang puso niya. Si Melay, yung 5 taong gulang na bata ay anak-anakan ko. Naiwan siya sa akin ng pinsan ko na matay sa panganak. Sina Jepoy at Baby Rose naman, mga pamangkin ko sila. Iniwan sila ng mga magulang nila kay nanay. Pero dahil matanda na si nanay, kaya ako na yung halos na nag-aalaga sa kanila. Kuwento nito. Ah, ganun ba? Nasaan ang mga magulang ng mga pamangkin mo? Yun, may sarili-sarili ng pamilya. Walang may gustong kumuha sa kanila. Kaya kami na lang ni nanay ang nag-alaga at nagpalak sa magkapatid. Sobrang bait mo naman para pumayag na maging nanay ng mga bata. Plus, kailangan mo pang alagaan ng nanay mo dahil matanda na rin siya at madalas na siguro magkasakit. Sinabi mo pa, brother. Daig ko pang ang pamilyadong tao sa dami ng aking inaalagaan. Habang nagkukwentuhan ay hindi sinasadyang natalisod si Janice sa isang malaking bato na out of balance ito. Hey! Mabilis ang ginawang pagkabig ni Jackson sa bewang niya. Napakapit naman ito sa balikat niya. At sa kanyang pagkagulat, tila ba sinadya nitong yumakap sa kanya, kaya nawalan din siya ng balanse. Ay! Tili ni Janice kasabay ng pagbagsak nila sa lupa. Napaibabawan niya ito, kaya nagmistula silang magjowa na naglalaving-laving. Sorry. Nagmamadaling wika niya. Tatayo na sana siya pero muli itong humawak sa kanya. Napatingin siya sa babae. Bakit? May masakit pa sa'yo? Tumama bang ulo mo sa bato? Nag-aalalang tanong niya. Ewan ko, brother. Hindi ko alam kung saan tumamang ulo ko. Pero sa mga sandaling to, parang lumilipad ang isip ko. Bakit bigla kang gumawa ko sa paningin ko, ha? May ginawa ka ba sa akin? Sandali siyang natigilan sa narinig. Napatitig siya rito. What are you saying? Hindi ko rin alam. O basta gusto kong damin ang namumula mong pisngi. Pwede ba? Nang makita niya na umangat ang pala dito, nataranta siya at mabilis na bumangon. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Janice. Pasupladong wika niya pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Sandali lang, Brother Jack! Habol nito. Nagbibiro lang naman ako pero napasobra yata. Nakalimutan kong seminarista ka nga pala at hindi pwedeng biruin ng ganun. Kaya patawarin mo na ako. Huwag mo nang uulitin dahil hindi nakakatuwa. Hindi tumitinging sabi ni Jackson. Opo, brother! Hindi siya sumagot. Ang totoo kasi, apektado siya sa mga sinabi nito. Dama rin niya ang papabilis na kabog ng dibdib na hindi niya alam kung bakit. Para ding may kung anong damdaming pinupukaw ito sa kaloob-looban niya na pilit niyang isinasantabi. Ang tanong, hanggang kailan niya yun gagawin kung sa mga susunod na araw magkasama sila. Samantala, labis ang pasasalamat ni Janice sa perang ibinigay ni Jackson dahil nakabili siya ng gamot at masarap na ulam.
Kahit minali siya kanina dahil sa grupo ni Alex, may dumating namang biyaya. Ngunit mukhang napikon si Jackson sa pangasar niya dito, kaya bilang pagbawi, napagpasyad niyang samahan ito sa house-to-house visit sa kanilang barangay. Kahit wala naman talaga siyang balak nung una, dahil kailangan niyang kumayod para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Wala kasi siyang permanenteng trabaho at parakit-rakit lang dahil high school lang ang natapos niya. Maaga rin kasing namatay ang kanyang ama sa sakit na cancer. Nabuon sila sa utang kaya hindi maiwasang mapasama siya kina Alex noon na labis niyang pinagsisisihan. Muntikan pa siyang makulong. Mabuti na lang at may mabuting puso ang nadukutan niya. Binigyan pa siya nito ng panggastos na hindi niya hinindian dahil na rin sa sitwasyon nila ng kanyang ina at ng 3 bata. Kaya puwat noon, nagbago na si Janice. Iniwasan na niya ang grupo ni Alex. Ang kaso, nitong nakaraang mga linggo, hindi nawawala ng sakit ang nanay niya at si Melay. Kulang na kulang ang kinikita niya. Idagdag pang na-scam siya. Kaya pikit matang bumalik siya sa dating gawain kahit alam niyang masusunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Hindi niya kasi matiis ang sitwasyon ng kanyang ina't anak-anakan. Diyos ko, hindi na po talaga ako uulit. Hindi na po ako kukuha ng hindi sa akin. Alam ko po, karma na po nangyayari sa buhay ko ngayon kaya sana po, mapatawad niyo ako. Taimtim niyang dalangin. Sinunod niya ang payo ni Jackson. Dumaan siya ng simbahan para magdasal. At dama niyang gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Pero sayang talagang lalaking yun. Ang gwapo sana kaso magpapari. Ay, iiling-iling niyang wika bago nagpasyang umuwi sa kanila. Saan ka ba nanggaling, Janice? Sinugod ng asawa ko ang anak-anakan mong si Melly sa ospital. Marami siyang sinuka kanina kaya nanghihina. Ani Jenna, ang kanilang kapitbahay at kaibigan. Ha? Sa ospital dinala? Tarantang tanong ni Janice. Sa kabilang bayan para sigurado maasikaso siya. Hindi na nga muna ako sumama para masabihan kita. Bumili pa kasi ako ng gamot ni Melay at ni Nanay. Akala ko naman bumalik ka na sa dati mong trabaho. Sandali lang, ibibiling ko lang itong gamot ni Nanay at pagkain sa mga pamangkin ko ha. Tapos samahan mo ako sa ospital. O sige, bilisan mo at baka kung anong mangyari kay Melay. Kasama ang kaibigan si Jenna, ay nagmamadali silang pumunta sa ospital. Naabutan nila doong inaasikaso na ng doktor at mga nurse ang anak-anakan. May amoebiasis daw ito kaya nagsusukat may LPM. At nang sabihin ng doktor na okay na raw si Melay, nakahinga siya ng maluwag. Ang problema na lang niya ay ang ibabayad sa ospital. Pribado yun, kaya siguradong malaki ang bill. Kailangan mo ba ng pera, sis? Gusto mo ba ng racket? Tanong ni Jenna na biglang tumabi sa kanya habang nag-iisip siya. Ano racket ba yan? Matino ba? Depende na lang siguro sa iisipin mo. Pero hindi ito kasing sama ng dati mong trabaho sa Snatcher. At legit ang source na nakuhanan ko nito. Sige, sabi mo sa akin at kung kaya ko, go agad ako. Hinawakan nito mga kamay niya. Ganito. May isang matandang bilyonaryo nang nag-aalok ng malaking halaga para paibigin at baguhin ang isip ng anak nitong gustong magpare. Kung gusto mo, ano? Grabe namang magulang yan para pakialaman ang gusto ng anak niya. Putol niya sa sinasabi nito. Agad ding pumasok sa isip niya si Jackson. Yun na nga. Ayaw daw kasi na matanda na magpare ang anak at ang gusto ay magkaroon ng sariling pamilya. Ito, may picture nila ako. Tignan mo. Kinuha nito ang wallet sa bulsa ng pantalon nito at inilabas ang 2 picture. Ibinigay nito yun sa kanya. Agad naman niyang tinanggap. Laking gulat ni Janice na makita yun. Si Jackson. Namimilog ang mga matang, pinakatitigan pa niya larawan. Naninigurado kung tama ba ang nakikita niya. Bakit sis? Kilala mo ba lalaking yan? Hindi siya sumagot at sunod na tinignan ng matandang bilyonaryo na ama ni Jackson. Kung interesado ka sis, sasamahan kita sa tropa kung may connection sa matandang bilyonaryo. Siya yung sasama sa'yo doon. Tumango-tango lang siya. Pinag-isipan niyang mabuti ang desisyong gagawin. At dahil kailangan niya ng pera, nang araw ding yon ay pumayag na rin siya. Confident ka ba talaga na magagawa mong baguhin ang isip ng anak ko?
Paniniguro ni Mr. Castro sa kanya na makaharap ito. 2 beses ko na pong nakasama si Brother Jackson at sa nakita ko po, parang may pagdadalawang isip pa rin siya sa pinasok niyang debosyon. Matapat niyang sagot. Nasabi na niya rito na kilala niyang anak nito at nakita niyang tila nabuhayan nito ng loob. Mukhang magaling kang bumasa ng isip ng tao ah. O sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikukwento ko rin sa iyo kung bakit naisipan niya magpare. Nagkaroon kasi siya ng girlfriend noon na labis-labis niyang minahal. Sumumpa siya rito. Hindi na magmamahal ulit ng ibang babae at magpapari na lang kapag hindi sila nagkatuluyan. Talaga po? Ano po nangyari sa kanila? Bakit po humantong sa ganun desisyon si Brother Jack? Hindi ko rin alam. Basta bigla na lang naglaho itong girlfriend niya at nabalitaan na lang namin. Patay na pala. Habang nakikinig ay napatango-tango na lang si Janice. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit may nababanaag siyang lungkot sa mga mata ng lalaki. At dahil doon, nakaramdam siya ng pagkahabag dito. Subalit, hindi lang yun ang nadarama niya. Para bang nasasaktan din siya sa sinapit ng lalaki. Hindi rin niya maitatanggi ang mga tinig na bumubulong sa isipan niya na tulungan itong makaahon sa kalungkutan. Sige, Miss Janice Morante. Kung talagang confident ka sa deal natin, bibigyan kita ng paunang bayad. 200,000 piso. Panggastos mo yan at pambili ng mga kailangan mo. Kung kulang pa, magsabi ka lang. Nako, sobrang laki na po niyan, sir. Marami na po ako mabibiling magagandang damit at mababayaran ko pong hospital bills ng anak kong si Melay. Ano, may anak kang nasa ospital? Opo, sir. Anak-anakan ko po. Malungkot niyan sagot. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? O sige, ako nang sasagot sa lahat ng magagastos sa ospital. Huwag ka na mag-alala at mag-focus ka lang sa gagawin mo. Napakurap-kurap si Janice. Talaga po? Yes, basta pagbutihan mo. Kung ganun po, ibabalik ko na lang tong 200,000. Hindi na. Ipili mo na lang yan ang mga kailangan mo. Hindi na nakatanggi pa si Janice nang magpumilit ang matanda na ibinigay sa kanya ang pera. Tinupad din ito ang pangakong sasagutin ng lahat ng gasto sa ospital. Kapag talaga naging maayos ang lahat, ibabalik ko ang kabutihang ginawa niya at ni Brother Jack sa amin. Pero sorry Lord, alam kong mali na naman po ito. Kaso, parang hindi naman din po sure si Jack sa pagiging pari. Sana po, maintindihan niyo ako. Sabi ni Janice sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, nag-house-to-house visit nga si Janice at Jackson sa kanilang lugar. Doon ay sinimula na rin ni Janice ang pang-aakit dito. Pero masyado talagang mailap ang lalaki. Gayunpaman, may nasisili pa rin siyang maliit na tsansa, kaya tinuloy pa rin niya ang ginagawa. Hindi naman niya inaasahang matatapilok na naman siya. Aray! Hiyaw niya. Hindi maganda ang pagkakabagsak niya dahil biglang sumakit ang balakang niya, pati na ang paa. Subalit, nang tignan niya si Jackson, nakapagtatakang hindi man lamang siya pinansin nito. Hoy brother, tulungan mo naman ako dito, please. Ang sakit ang paa ko at hindi ako makatayo. Reklamo niya. Baka kasi umarte ka lang dyan. Totoo talaga masakit ang paa ko, no? Masakit din tong balakang ko, kita mo? Ow! Sinubukan niyang tumayo, pero napangiwi siya nang maramdaman ang pagsakit ng paa. Tumingin siya sa lalaki. Ano, hindi mo man lang ba ako tutulungan? Ganyan bang tinuturo sa isa seminaryo? Akala ko ba alagad ka ng Diyos? Panginoon, patawad po talaga kung pati kayo nadadamay. Pangako, hindi na mauulit. Agad niyang bawi sa isip. Alam niyang kasalanan ng ginagawa niya, pero ayaw naman niya magsisi sa huli si Jackson. Ano? Untag niya rito. Huminga ito ng malalim kasabay ng pagyukod. Patingin nga, saan bang masakit? Itong kanan. Walang imik na sinuri naman ito yon. Ouch! Daan-daan naman! Ang sakit kaya! Daing niya na subukan itong hilutin ng paa niya. Oo na, dali na lang kita sa ospital. Gastos lang yun eh. Pwede naman nating ipahilo to. Hindi ako marunong. Namomroblemang sabi nito sabay kamot sa ulo. Sinabi ko bang ikaw? Sino ba tinutukoy mo? Yung kilala ko manghihilot, pero doon pa sa unahan ng bahay nila. Sandaling nag-isip ang lalaki bago siya tinulungang katayo.
Kaya mo bang maglakad? Kakayanin. Nakangusong sagot niya. Inalalayan siya nitong maglakad, pero dahil sa sobrang kirot na nararamdaman, halos hindi sila makausad. Anong oras kaya tayo makararating nito sa bahay ng manghihilot na sinasabi mo? May halong reklamong tanong nito. Tinignan niya ito na masama. Ano magagawa ko? Masakit nga ang pa ako. Oo na, sumakay ka na sa likod ko para mabilis tayo. Yumuko dito para makasampas siya, pero bigla namang siyang nagdalawang isip. Magandang pagkakataon na sana yun, kaya lang, bigla naman siyang nakaramdam ng hiya. Parang hindi kasi tama na sasakay siya sa likod ng isang lalaking nakasutana. Bilis na tumatakbong oras. Untag ng lalaki sa mataas sa tinig na ikinagulat niya. Nakakunot na rin na noon ito, kaya agad siyang nag-antanda ng krus bago sumakay sa likuran nito. Pagkatapos, nagsimula na itong maglakad. Sorry kung mabigat ako. Nahihiyang sambit niya. Bumuntong hininga ito. Hindi ka naman kabigatan. Magaan ka pa rin. Parang ang hindi ka kumakain. Paano? Mas inuuna ko kasing mabusog ang mga bata pati na rin si nanay. Yan, lalakas kumain ng 3 yun. Kaya ang ending, kaunti na lang matitira sa akin. Pero hindi ako nagre-reklamo Masaya pa nga ako kasi napapakain ko sila na maayos. Napapangiti pa siya habang nagkukwento. Saan naman galing ang perang pinapakain mo sa kanila? Doon sa nakukuha mo sa pagiging snatcher? Hindi Angil ni Janice. Nampas pa niya ito na mahina sa braso. Grabe ka naman, brother. Tumigil na ako sa pagiging snatcher. Nagbagong buhay na ako simula nung dumating si Melay sa buhay ko. Napilitan lang talaga akong gawin ulit yun nang maskam ako at mapunta sa Gentleman's Club. Gipit na gipit kasi ako noon dahil nga may sakit sila Nani at Melay. Okay. Naniniwala naman ako mabuti kang tao. Hindi mo kailangang magalit sa akin at hampasin pa ako sa braso. Hindi naman ako galit. Papaliwanag lang. Kasi alam ko naman kung paano mag-isip ang mga tao. Nakangusong sagot ni Janice. Pero alam mo naman kung sino ako. Iba ako sa mga taong sinasabi mo dahil sa mga naituro sa akin sa seminaryo. Oo nga. Hindi ka talaga basta-basta nanguhusga. Kaya nga magandang loob ko sa'yo Pero sigurado ka na ba talagang magpapari ka? Niramdaman niyang sandaling natigilan na lalaki. Hindi agad ito nakasagot kaya sinamantala niya yon. Alam mo, hindi naman sa nangyengelam ako pero hindi mo ba naisip na magkaroon ng sariling pamilya? Tanong niya. Dati, naisip ko na rin yan. Mahina sagot ng lalaki. Oh, bakit biglang nagbago? Dahil kinuha na sa akin ng babaeng, pinangakuan ko ng panghabang buhay na pagmamahal. Napangiwi si Janice sa narinig. Hindi niya alam kung bakit tila kinukurot ang puso niya. Marami pa naman diyang iba. Makakakita ka pa. Sabi na lang niya. Hindi ko alam. Para sa akin, siya na yung greatest love ko. Talaga? Sinili pa niya mukha ni Jackson. Tumigil naman ito at lumingin sa kanya. Eksaktong nagtamang kanilang mga mata. Para yung eksena sa TV na biglang nag-slow motion ang paligid. At pakiramdam niya, pabilis ang pintig ng kanyang puso. Para kasing may magnet ang mapupungay na mga mata ni Jackson na hinihila siya palapit sa mukha nito. Kagyat itong nag-iwas ng tingin. Mukhang hindi na naman tayo makakapag-house to house dito dahil sa kalagayan mo. Siguradong hindi ka makakasabay sa akin sa paglalakad ko. Pagbabago nito sa usapan bago muling naglakad. Hindi yan. Once na mahilot ni Manang Lilitong pa ako, makakapaglakad na ulit ako. Magaling yung manghilot At saka nakakahiya naman sa'yo kung ipagpapaliban natin ang pag-ikot dito sa barangay namin. Sigurado ka ba? Sigurado po, brother. Sagot niya. Ilan saglit pa. Darating na nila ang bahay ni Manang Lili. Agad naman siyang hinilot ito. Gaya ng inaasahan, gumana agad ang pakiramdam ni Janice. Nakakalakad na siya, ngunit pinayuhan siya ng manghihilot na huwag munang pilitin ang kanyang paa. Subalit, dahil matigas ang ulo niya at gusto pa ring samahan si Jackson, kaya pinahiram na lang siya ni Manang Lili ng saklay. Nairaos naman nila ang maghapon na walang aberya, bagamat mabagal ang kilos niya dahil sa iniindang paa. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa ring sinamahan ni Janice si Jackson sa pag-iikot sa mga karatig barangay. Bukod sa gumagaling ng paa niya, nag-e-enjoy na rin siya sa pakikipag-usap sa mga pamilyang kanilang pinupuntahan.
Unti-unti na rin niyang nakakalimutan ang usapan nila ni Mr. Castro at naging taos-puso ng pagtulong niya kay Jackson. Bukod doon, iba na rin ang dating ng lalaki sa kanya. Nakikita kasi niya kung gaano kabuti ang puso nito. Ganon din kung paanong ang kagaya nitong lalaki sa marangyang buhay ay nakukuhang gawin ng mga bagay na iyon nang walang hinihinging kapalit. Para bang too good to be true ang kagaya nito. Nakokonsensya na nga siya dahil nang nakaraang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mr. Castro. Muli niyang naalala ang tunay niyang misyon. Ano nangyari sa motorsiklo ko? Bakit flat? Namomroblemang tanong ni Jackson nang kukunin na sana nito ang service sa motorsiklo sa pinagparkan. Baka napagtripan ng mga tambay. Sagot ni Janice pero totoo siyang may kagagawa noon. Sinadya niyang tanggalan ng hangin ng gulong para magkaroon sila ng mas marami pang oras. Samahan na lang kita sa vulcanizing shop, pero sa unahan pa yon. Okay lang ba sa'yo kung maglalakad tayo ng ilang metro? Suwestiyon pa niya. May choice pa ba ako? Pagsusuplado nito. Pagkatapos ay sinimula ng itulak ang motorsiklo. Nakokonsensyang sumunod siya sa lalaki. Malayo-layo na rin ang nalalakad nila nang mag-umpisa siya sa pagtatanong dito na may kasamang pang-aakit. Alam mo, ang suplado mo talaga. Paano ka ba pumasang seminarista? Inis niyang wika nang sa ikatlong pagkakataon ay hindi umubra ang ginagawa niya. Tinatamaan na rin siya ng hiya. Naliliit na rin siya sa sarili dahil para bang kahit anong gawin niya, hindi siya mapapansin ni Jackson. Ang totoo kasi, gusto na talaga niya ito at hindi niya alam kung saan hahantong ang nararamdaman niyang yon. Mabait ako. Sa ibang tao nga lang. Sagot nito makaraan ng ilang sandali. Ganon? Bakit? Dahil ba masama akong tao kaya ganyan ka sa akin? Anyang hindi maiwasang masaktan sa narinig. Hindi sa ganun. Oh, ano ang problema? Ikaw ang problema. Bigla itong tumigil at tumingin sa kanya. Baka kala mo hindi ko alam ang ginagawa mo. At ano namang ginagawa ko, Aber? Nakapamaywang na tanong ni Janice na huminto na rin. Hindi mo ako mapapaamin sa ginagawa ko. Over my dead beautiful body. Sabi niya sa isip. Naningkit ang mga mata ni Jackson. Alam kong inaakit mo ko at hindi ako bibigay, Janice. Ano? Inaakit? Eksaheradang pinaypayan niya ang sarili ng isang kamay. Maghunstili ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Brother Jack. Ganyan na ba kadumi ngayon ang isip ng isang seminarista? Pangre-reverse psychology niya. Di ako maduming mag-isip, okay? Kasalanan yan. Bakit mo nga nasabing inaakit kita, Aber? May ebidensya ka ba? Hindi naman ito nakasagot. See? Wala naman, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo ng pag-iisip ng kung ano-ano. At kung hindi ko pa alam na magpapari ka, iisipin ko na lang na ikaw tong madumi talagang isip. Diyan ka na nga! Madaling nagmarcha palayo si Janice para hindi mahalata ng lalaki ang pamumulan niya. Narinig naman niya ang pagsunod ito. Wala silang imikan habang naglalakad, hanggang sa mapansin nitong palubog na ang araw. Akala ko ba ilang metro lang? Mukhang lampas sa 1 kilometro nang nalalakad natin. Nasaan na ba yung sinasabi mong vulcanizing shop? Bakit wala akong nakikita? Tinong ni Jackson na muling huminto. Hindi sumagot si Janice. Medyo nagigilty na rin siya kaya napayuko na lang siya. Ano? Meron ba talaga o wala? Huminga siya ng malalim bago ito tinignan sa mga mata. Meron naman, kaso malayo pa rito. Ano ka mo? Sorry kung nagsinungaling ako, Brother Jack. Sabi mo kasi last day na ng pag-iikot natin ngayon. Ano namang problema kung last day na? Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Yun na nga, gusto pa kasi kitang makasama na matagal. Anggan mo kasing kausap eh. Ano? Teka, ikaw bang may gawa nito sa motor ko? Hindi sumagot si Janice. Yumuko na lang siya bilang pag-amin. May isa pa akong kasalanang gustong i-confess sa'yo, Brother Jack. Seryosong sabi niya bago ito muling tinignan sa mga mata. Iris na nga muna mga sinabi ko kanina. Hindi ko talaga kaya, Lord. Masyado na pong dumarami ang kasalanan ko. Sorry po. Ngayon ko lang na-realize sa mga pagkakamali ko. Isa pa, gusto ko na po talaga siya. Amin niya sa isip.
Sabihin mo na ang gusto mo sabihin habang maaga pa. Ani Jackson sa seryosong tinig. Ilang beses muna lumunok si Janice bago sumagot. Ang totoo, nagugustuhan na kita, Brother Jack. Anya, halos pabulong lang. Anong sinabi mo? Sabi ko nahuhulog ng loob ko sa'yo, kaya gumagawa ko ng mga bagay para mapalapit tayo sa isa't isa. Tama na. Ayoko nang marinig pa sasabihin mo dahil malaking kasalanan yan. Itigil mo na rin ang paglapit sa akin. At kung hingi ka ng tawad sa akin, mas maiging sa simbahan ka pumunta. Sa kanya ka maumpisal. Pagkasabi niyon ay nagpatuloy na ulit sa pagtutulak ng motorsiklo si Jackson. Sinundan niya ito ng naniningkit na tingin habang kuyom ang mga palad. Kasalanan ba talaga magustuhan ng isang tulad mo, Brother Jack? Malakas niyang tanong, ngunit nagpatuloy lamang ito at hindi siya pinansin. Sandali lang! Hinabol niya ito at humarang sa daraanan. Napilitan naman itong tumigil at bumaling sa kanya. Ano? Alam kong walang mali sa nararamdaman ko, Brother Jack. At alam kong alam mo yan. Isa pa, hindi ba dapat tanungin mo rin ang sarili mo? Hindi ako magkakaganito kundi dahil sa'yo at sa mga pinapakita mo sa akin nito mga nakarang araw. Ikaw ang punot dulo nito at nararamdaman ko. May kakaiba sa mga kinikilos mo. Kaya ako may dapat na magdasal sa atin. Ikaw yun at hindi ako. Sabi niya sabay talikod. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagpakita si Janice kay Jackson. Nagpasya na rin siyang huwag nang ituloy ang pinapagawa ni Mr. Castro at ibalik na lang ang perang ibinigay nito. Didiskarte na lang siya para sa panggasto sila at pambayad sa ipinagpa-ospital nito kay Melay. Desidido na siya na putulin ang anumang nag-uugnay sa kanila ni Jackson dahil tuluyan na siyang nahulog dito. Ngunit isang araw, bigla na lamang sumulpot ang lalaki sa bahay nila na may dalang pasalubong para sa mga bata. Anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba sa akin? Nagtatakang tanong niya. Naupo ito sa upuang gawa sa kawayan na nasa lilim ng punong mangga. Sumunod siya rito. Iniwan niya mga batang pinagsasaluhan ng mga pagkaing dala ni Jackson. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ospital si Melay? Ilang araw tayo magkasama sa pag-house to house pero wala ka man lamang nababanggit sa akin. May halong paninermong sabi nito. Napakunot ang noon niya. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Kinuwento sa akin ng pamangkin mo si Jepoy. Nanggaling na kasi ako dito kanina pero wala ka. Dumedalhensya ka raw ng pera at tuwing hapon lang umuwi. Bang, pagdadalhensyang ginagawa mo. Bumalik ka na naman ba sa dati mong trabaho? Di mo ba alam na ikapapahamak mo yan? Nasaktan siya sa narinig. Ganyan na ba kababantiin mo sa akin? Na hindi na talaga ako magbabago? Lumikot ang mga mata ng lalaki. Hindi naman sa ganun. Kaya lang. Akala ko ba, hindi ka kagaya ng ibang tao? Akala ko ba naiintindihan mo ko? Akala ko ba, malawak ang pag-iisip mo? Oo nga. Bakit ngayon? Parang hinuhusgahan mo na ako kung makapagtanong ka. Napabuntong hininga ito. Concern lang ako sa'yo. Mahinang sabi nito. Nagsalubong ang mga kilay niya. Nag-aalala. Bakit? Hindi ko rin alam. Kaya pwede ba, sagutin mo na lang ako. Ang demanding mo namang seminarista? Anyang hindi mapigilang kiligin. Ano? Ano nga ginagawa mo? Ano pa nga ba? Nag-extra ako sa kung saan sa bayan. Minsan waitress, minsan naman dishwasher sa karinderya. May mga pagkakataon ding namimigay ako ng flyers sa mga tao. Kaya ako nasa isip ko pa rin ngayon na dati kong gawain. Burahin mo na. Dahil kahit na kailan, hindi na ako gagawa ng masama. Alam ko naman doble ang magiging balik nun sa akin. Litanyan niya. Oo na, pero ang dami mo namang pinapasukan trabaho. Hindi ka ba napapagod? Hindi. Meron kasi akong kailangang bayaran. At syempre, kailangan ko rin tustusan ng pang-araw-araw na gastusin dito sa bahay. Wala naman akong ibang makakatulong eh. Hindi ko na pinagtatrabaho si nanay kasi matanda na siya at may mga nararamdaman na sa katawan. Tapos, bihira lang ko magpadala ang mga magulang nila, Jepoy at Baby Rose. Oo nga pala. Nabanggit din sa akin ni Jepoy na may tumulong daw kay Melay na isang matandang bilyonaryo. Sinagot daw lahat ang gastos sa ospital. Totoo ba yun? Hindi agad nakasagot si Janice. Bigla rin siyang kinabahan. Hindi pa kasi niya kayang aminin kay Jackson ang totoo. Baka lalo lamang itong magalit sa kanya at kamuhian pa siya. Yung matandang bilyonaryo bang kailangan mong bayaran kaya pinapasok mo lahat ng part-time job na alam mo?
Tanong pa ni Jackson. Tango lang ang naging tugon ni Janice sa bayo ko. Natatakot kasi siyang mahalata nitong kinakabahan siya. Ano palang dahilan at pumunta ka rito? Pagbabago niya ng usapan. May libre kasing binyag sa simbahan at kaya ako pumunta rito para magtanong kung may binyag na ba 3 bata. Pero sinabi na sa akin ni Jepoy na wala pa raw. Oo nga, hindi pa nga sila binyagan. Gusto mo bang ipalisa sila? Pag-iisipan ko muna, brother. Bakit kailangan mo pang pag-isipan? Umiiwas ka ba sa akin? Hindi naman. Sagot ni Janice. Kung gano'n, isang tabi mo muna ang nararamdaman mo para sa akin. Isipin mo muna mga bata. Ako nga, hindi nagdalawang isip na pumunta dito kahit alam kong awkward. Kasi gusto kong tulungan silang 3. Oo nga, ipapalista ko na sila. Dami-dami mo pa kasi sinasabi eh. Anya na biglang nakaramdam ng inis. Totoo naman kasi, di ba? Kaya huwag kang magalit sa akin. Hindi ako nagagalit. Eh bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Bakit salubong ang mga kiling mo at nakausli ang uso? Hindi siya sumagot. Bigla na lang niyang tinalikuran ng lalaki dahil mas nangingibabaw ang kakaibang damdamin niya rito. Mahirap na. Baka magkamali pa ako. Anya sa sarili. Uy, teka lang, nag-uusap pa tayo! Habol ni Jackson sa kanya. Hinarap niya ito. Ano ba bang gusto mong pag-usapan natin? Hindi ba nakuha mo ng sagot na gusto mong marinig? Ngayon, makakaalis ka na. Taboy niya rito. Sa kabilang banda, nasaktan si Jackson sa nari. Ilang beses siyang huminga ng malalim para payapain ang sarili. Ano, may sasabihin ka ba o wala? Untag ni Johnny sa kanya. Meron. Ano nga? Ano, gusto kong humingi ng tawad sa mga nasabi ko nung nakaraan. Mali talaga ako doon. Umpisa niya. Tama ka, hindi mo kasalanang magustuhan mo ko dahil lahat tayo may karapatang mahalin ang taong gusto natin. Kaya nga dapat, doon pa lang sa Gentleman's Club ay hindi na kita pinansin. Hindi na sana tayo humantong sa ganito. Ano bang ibig mo sabihin, Brother Jack? Tanong nitong titig na titig sa kanya. Ang ibig kong sabihin, mas malaki ang kasalanan ko, Janice. Nagsinungaling ako sa iyo at sa itaas. At mula nun hanggang ngayon, patuloy ako nagsisinungaling sa sarili ko. Hindi kita maintindihan. Pwede bang ipaliwanag mo ng mas malinaw? Tumingin siya sa malayo. Hindi totoong wala akong nararamdaman para sa iyo. Lahat ng ginawa mo sa akin noon, nagkaroon yun ng kakaibang epekto sa pagkatao ko. At naiinis ako kasi nahihirapan akong kontrolin ang sarili kong damdamin. Pag-amin niya. Brother Jack, parang ang gusto ko nang hubarin ang suot ko doon at kalimutan ang pagpapari. Kaunting-kaunti na lang sana. Pero bigla ka namang umiwas at hindi na nagpakita sa akin itong mga nakaraang linggo. Pero hindi ba? Last day na natin sa pag-iikot nun. Kaya nga nakiisip ako ng kalokohan eh. Tsaka ikaw na rin na may sabing, tumigil na ako sa paglapit sa'yo. Tumingin siya sa dalaga. Dahil yun ang akala ko nararapat. Pero lalo lang gumulong isip ko. Nasa simbahan ako pero ang laman ng utak ko ay ikaw at ang mga bata. Naku-curious ako kung anong ginagawa mo, kung nakakakain ba ng maayos sa mga kasama mo rito sa bahay. Kaya ba, iba ng suot mo ngayon? Tanong nitong hinagod pa siya ng tingin. Nakapolo kasi siyang kulay puti at pantalong maong. Hindi ko na itutuloy ang pagpapari ko, Janice. Anya natitig na titig sa mga mata nito. Ha? Patuloy ko lang kasing lolokohin ang sarili ko. Kaya lalo lang akong nagkakasala sa Diyos. Ayokong ipilit ang bukasyong ito dahil lang sa pangako pinitiwan ko sa kasintahan ko na matay. Noong una, akala ko magiging maayos ang lahat. Pero kalaunan, na-realize kong hindi pala talaga itong gusto ko. Gayunpaman, patuloy pa rin ako maglilingkod sa simbahan. Ngunit bilang isang ordinaryong mamamayan na lang. Nangilid ang mga luha nito. Totoo? Pero bakit? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Dahil ikaw nagmulat sa akin na hindi talaga para sa akin ang pagpapare. Na pwede pa pala akong magmahal muli. At alam kong maiintindihan yun ni Andrea. Andrea? Sinong Andrea? Si Andrea Revilla ang kasintahan ko nun sa college. Pero bigla na lang siyang lumayo. Tapos nabalitaan ko na lang napatay na pala siya. Hindi ko alam kung bakit siya nawala o kung may sakit ba siya na hindi sinabi sa akin. Mahal na mahal ko siya. Kaya nangako ako magpapari na lang kapag hindi kami nagkatuluyan. Pero nang makilala kita,
unti-unting nagbago ang lahat. Natigilan si Janice sa narinig. Ibig sabihin, siyang ama ni Melay? Tila tanong nito sa sarili habang nakatitig sa kanya. Napakunot noon niya. Ha? May sinasabi ka? Hindi ito sumagot. Nakatitig lamang ito sa kanya habang unti-unting nawawala ng kulay ang mukha. Janice, ayos ka lang ba? Bakit bigla ka namutla? Nag-aalalang tanong niya. Yung dati mong girlfriend, Andrea Revilla ba talagang pangalan? Oo, bakit? Kilala mo ba siya? Mabilis na umiling si Janice. Hindi. Katunog lang ng pangalan ng kakilala ko. Sagot nito. Sige na, saka na lang tayo mag-usap. Ha? Bakit? May nasabi ba akong mali? Nagtatakang tanong niya. Wala naman. Bakit pinapaalis mo na ako? Gusto pa kita makausap. Gusto kong sabihin sa'yo lahat-lahat. Pwede bang saka na lang? Bigla kasing sumakit yung ulo ko eh. Magpapahinga muna ako. Alam mo na, pagod sa trabaho. Bumuntong hininga siya. Ganun ba? O sige, babalik na lang ako sa ibang araw. Basta tandaan mo, ikaw ang dahilan ng lahat ng pagbabago ko, Janice. Wala nang iba. Hindi ito sumagot. Sige, alis na ako. Laglag ang mga balikat na paalam niya. Sige, ingat ka. Salamat sa pagpunta rito. Sinundan naman ni Janice ang tingin ang papalayong bulto ni Jackson. Kinikilig man siya sa mga nalaman, ay hindi niya maiwasang mag-alala. Marami pa kasi siyang hindi nasasabi sa lalaki. At alam niya, gigimbal yun sa katauhan nito kaya dapat siyang maghanda. Sa naisip ay mabilis siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nang makita niya si Melay, mahigpit niya itong niyakap. Bakit po, Mama Janice? Nagtatakang tanong ng bata. Hindi agad siya nakasagot. Kusa na lamang tumulo ang kanyang mga luha. May problema po ba? Inaway po ba kayo ni Brother Jackson? Tanong pa nito. Naku, hindi baby. May naalala lang ako. Kumalas siya sa pagkakayakap dito at hinawakan ito sa magkabilang balikat. May itatanong ako sa'yo. Kapag nakilala mo totoo mong papa at gusto ka nilang kunin ng pamilya niya, sasama ka ba sa kanila? Nakita mo na po ba si Papa? Inosenteng tanong nito. Hindi. Kung sakali lang naman. Siyempre, hindi po. Hindi ko po kayo iiwan dahil kayo ang mama ko. Napaluha siya sa narinig. Talaga? Opo. Akala ko kasi iiwan mo ko. Hindi po, Mama Janice. Sasama lang po ko kay Papa kung isasama ka rin niya. Malambing na sagot ni Melay habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Ang totoo, natatakot siya kapag nalaman ni Jackson at ng pamilya nito ang tungkol kay Melay. Baka kunin ng mga ito ang bata sa kanya. Naalala niya tuloy ang sinabi noon ng pinsang sa Andrea. Ayaw nitong sabihin sa ama ni Melay ang totoo dahil nag-aaral pa ito at ayaw daw nitong sirahin ang kinabukasan ng lalaki. Binaliwala lang niya yun noon. Ngunit ngayon ay tila tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan upang pagtagpuin ang mag-ama. Nang mabuo ni Janice ang 200,000 pesos at ang ibinayad ni Mr. Castro sa ospital, nakipagkita siyang muli sa matanda upang isauli ang pera at tuluyan ang tapusin ang lahat. Bakit mo ibinabalik to, Miss Morante? Dadagdagan ko pa nga sana dahil naging matagumpay ka. Hindi na itutuloy ni Jackson ang pagpapari niya. Masayang sabi ni Mr. Castro. Nakokonsensya na po kasi ako. Umpisa pa lang, hindi na talaga sigurado si Jackson sa pagpapari niya. Kaya hindi po ako nagpabago ng isip niya kundi siya rin mismo. Kaya kunin niyo na po ang pera. Sagot ni Janice. Ngunit natigilan siya nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa likuran niya. Janice, Nanigas ang kanyang katawan. Hindi na siya humihinga nang marinig ang mga yabag ni Jackson palapit sa kanya. sabihin mo nga sa akin, si Daddy ba yung matandang bilyonaryo na nagbayad ng hospital bill ni Melay? At tama bang narinig ko? May kasunduan kayo? Nang uusig ang tinig na tanong nito, nanatili siyang tahimik kaya bumaling si Jackson sa ama nito. Dad, binayaran mo ba siya para paibigin ako? Hindi rin sumagot si Mr. Castro, kaya napikon na si Jackson at tumaas ng bahagya ang boses.
Bakit hindi kayo makasagot? Ah, I'm sorry, anak. Gusto ko lang namang napakakitid naman ang isip niyo para gawin niyo, Dad. Nandamay pa kayo ng ibang tao at sinamantala ang sitwasyon niya para masunod ang gusto niyo. Inis na sabi ni Jackson. Saka tumalikod sa ama at naglakad palayo. Jackson! Tawag niya sa lalaki at dali-dali itong sinundan. Hinawakan niya ito sa kamay ng maabutan. Sandali lang! Humarap ito sa kanya. Magpapaliwanag ka. Sige, pakikinggan kita. Sagot nito matapos siyang tinignan ng diretsyo sa mga mata. I'm sorry, Jackson. Patawarin mo ko. Nakipagkasundo lang naman ako sa daddy mo kasi gipit na gipit ako nung time na na-ospital si Melay. Yun na ba yun, Janice? Sa tingin mo, sapat ang dahilan yun para makipagkasundo ka sa daddy ko. Sa bagay, mas okay na yun kaysa bumalik ka sa masama mong gawain na mang-statue ulit. Pero hindi mo malam ba naisip kung anong mararamdaman? Kaya nga hindi ko na tinuloy, Jackson. Awat na rito. Hindi mo ba nakikita? Bumalik ako dito para bayaran ng daddy mo. Sinuuli ko rin yung perang ibinigay niya sa akin. Kasi imbes na ikaw yung maghulog sa akin, ako pa nang unang ma-inlove sa'yo. Nakompromiso ang puso ko sa sitwasyong pinasok ko. Bakit kasi hindi ka nalang nagsabi sa akin, Janice? Tutulungan naman kita. May halong pait na wika nito. Nahihiya kasi ako. Kaya mas pinili mo magsinungaling, ganun ba? Sana, sinabi mo na lang nung umpisa para hindi na tayo umabot sa ganito. Gusto ko. Gustong gusto. Pero natakot ako sa posibleng mangyari eh. Natakot ako baka magalit ka. At heto nga, galit ka na. Yumuko siya, kagat ng mariinang labi upang pigilan ang pag-iyak. Sorry talaga, Jackson. Sorry. I don't know. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan pa ba kita. Punong-puno ng hinanakit na sabi nito. Pagkatapos, nakita niya itong tumalikod at naglakad. Jackson, sandali. May sasabihin pa ako. Tama na, Janice. Narinig ko na lahat. Hindi pa. Pero tuluyan na itong umalis. Hindi naman na siya nagtangkapan sundan ito. Pinagmasdan na lang niya ito hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Alam ni Janice na malaki ang kasalanan niya rito at nagsisisi na siya. At hindi niya alam kung huli na ba ang lahat para sa kanya. Sa kanila, kaya napahugulgol na lang siya. Iha, Ani Mr. Castro na agad siyang dinaluhan. I'm sorry. Hindi ko alam na aabot sa ganitong ginawa ko. Hayaan mo, kakausapin ko na maayos si Jackson. Alam ko, maliliwanagan din siya. Isa pa, mapagpatawad na tao nga ako. Pero hindi ko naman tinitake advantage ang bagay na yon. Ang gusto ko lang sabihin, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang susuko. Kasi sa nakikita ko, mahal ka na niya kaya nasasaktan siya. Salamat po, Mr. Castro. Salamat. Mahinang usal ni Janice. Pinakawalan siya nito. Dito na lang, Iya. Basta, tibayan mo lang ang loob mo, ha? Nakangiting wika nito. Sunod-sunod siyang tumango. Subalit, hindi na nagpakita pa si Jackson kay Janice pagkatapos ng pangyayaring yun. Inisip niya na baka nagalit ito ng tuluyan. Mama Janice, saan po tayo pupunta? Tanong ni Melay habang sakay sila ng bus. Gusto lang kitang ipasyal at saka gusto ko ring puntahan natin ang totoo mong mama. Dadalawin natin siya. Nakangiting sagot niya bago hinaplos ang buhok nito. Di ba po nasa heaven na siya? Oo nga. Yung pinaglibingan na lang niya pupuntahan natin. Nandun po ba yung kaluluwa niya tagbabantay? Siguro. Kaya pagdating natin doon, kausapin mo siya at sabihin sa kanya lahat ng gusto mong sabihin. Opo, Mama Janice. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa sementeryo. Dinala niya sa punto ni Andrea si Melay at hinayaan itong kausapin ng ina. Subalit, hindi siya mapakali dahil sa sariwang bulaklak na naabutan doon. Natitiyak niyang may dumalaw sa kanyang pinsan. Baka siya. Hindi ko na siya dapat iniisip. Anyang mabilis na ipinilig ang ulo. Janice. Nagulat siya nang mula sa likuran ay marinig ang pamilyar na boses ng isang lalaki. Mabilis siyang napalingon. Sinalubong siya ng nagtatakang si Jackson. Anong ginagawa mo rito? Bakit kayo nandito ni Melay? Sunod-sunod itong tanong. Wala siyang maapuhap na sagot sa isip.
Sabi po kasi ni Mama Janice, ito raw po yung punto ng totoo kong ina, si Mama Andrea po. Singit ni Melay. Namilog ang mga mata niya at agad na hinawakan ng mahigpit ang bata. Ano? Gulat na tanong ni Jackson habang nakatitig kay Melay. Makaraan ng ilang saglit, sa kanya naman ito bumalik. Totoo bang sinasabi niya, Janice? Anak ni Andrea tong si Melay? Kagat-labing tumango siya bilang sagot. Siya po bang papa ko, Mama Janice? Usisa ni Melay habang nakatitig kay Jackson. Mas lalo siyang hindi nakasagot at napaiyak na lang. Anak ba namin siya ni Andrea, ha Janice? Napayuko na lang siya sabay inig. Ano, sumagot ka? Bakit pati ito'y inilihim mo sa akin ha? Paano pa kita pagkakatiwalaan kung ganyan ka? Ani Jackson na nasa himig ang panunumbat. Mabilis siyang tumunghay. Pagkuway marahas sa pinahira ng mga luhang na malisbis sa magkabila niyang pisngi. Talaga, Jackson? Ikaw pa talagang may ganang manumbat? Sarkastikong tanong niya at bahagyang lumapit sa lalaki sa naniningkit na mga mata. Sinubukan ko sabihin sa'yo tungkol kay Melly nung naharoon ako sa inyo, pero hindi mo ako pinakinggan. Tinalikuran mo lang ako. Ganyan ka naman hindi ba? Kaya siya magpapari ka sana pero ang bilis mo manghusga. Na hindi mo muna tinitingnan ng mga bagay-bagay. Bakit ha? Dahil ba dati akong snatcher? Dahil ba nakipagsabuatan ako sa ama mo para hindi ka matuloy sa debosyon mo? Paggalit ka na kung magagalit ka. Pero ikaw tong mabilis na nagsara ng pintuan at hindi ako. Litanya niya bago hinawakan si Melay sa kamay. Tara na anak, may pupuntahan pa tayo hindi ba? Anya rito. Sa gilid ng kanyang mga mata ay kita niya kung paano natigilan si Jackson. Nakatitig lamang ito sa kanila. Pero po, Tumingin si Melay sa lalaki, pagkuway sa kanya. nag-aaway po ba kayo ni Tito Jackson? Napahinga siya ng malalim. Hindi anak, may hindi lang kami na pagkasunduan. Ganun talaga mga matatanda. At paglaki mo, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Kaya tara na. Ganun po ba? Muli itong bumaling kay Jackson. Babay po, Tito Jackson. Tatalikod na sana sila ni Melay nang sa wakas ay makuha magsalita ng lalaki. Wait, Janice. Nilingon niya ito. Ano, may sasabihin ka pa ba? I'm sorry. Hindi mo pa kasi sinasagot ang tanong ko. Sinulya pa nito si Melay. Anak ko ba siya? Anak ba namin siya ni Andrea? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Naroon ang pagsusumamo at pananabik. Ang totoo, hindi ko alam, Jackson. Walang sinabi sa akin si Andrea. Basta ang alam ko lang, ayaw niya makagulo kasi nag-aaral pa raw noon ng ama ni Melay. Sa kanan daw siya magpapakita at ipapakilala ang bata kapag nasa tamang panahon na. Ang kaso, hindi naman namin akalain na mamamatay siya sa panganganak. Habang nagkukwento siya ay naging emosyonal na rin si Jackson. Nilapitan nito si Melay at pumantay dito. Jackson, anong ginagawa mo? Ang totoo, unang kita ko pa lang nun kay Melay. May kakaiba na ako naramdaman sa kanya. Pilit kong sinasantabi. Kasi ano bang dahilan para makaramdam ako ng mga ganong bagay? Hindi naman tayo magkakilala. Hinaplos nito ang pisngi ni Melay na titig na rin sa lalaki. Ngumiti si Jackson habang nangingislap ang mga mata. Pagkamukha tayo, Melay. Kaya sigurado akong anak kita. Bumaling ito sa kanya. Pero kung gusto mo pa rin makasiguro, may para naman para malaman natin ang totoo. DNA test? Tanong niya. Ganun na nga. Napatingin siya kay Melay na halatang nalilito na rin. Alam ko, nasasabi ka na ring makilala ang tatay mo. Pero ayoko namang masaktan ka, baby. Anya sa bata. Okay lang naman po ako, Mama. Kung hindi po talaga si Tito Jackson ang totoong tatay, wala pong problema sa akin. Basta po, hindi niyo po ako iiwan. Hindi kita iiwan, baby. Kahit hindi ka nanggaling sa akin. Alam ko sa puso ko na anak kita. Ngumiti ito. At nanay po kita. I love you, Mama Janice. Mahal na mahal din kita. Binalingan niya si Jackson na nakatitig lang sa kanila. Sige, payag akong magpa-DNA kayo. Basta, hindi kami maghihiwalay ng anak ko, ano't naman ang resulta.
Seryosong wika niya. Oo naman, pinapangako kong ikaw pa rin ang kikilala ng ina ni Melay. Okay, yun nga naman ang gusto ko marinig. Agad ngang nagpa-DNA sina Jackson at Melay. At nang lumabas ang resulta, 99.99% na anak niya ang bata. Kaya naman walang pagsidla ng kasiyahan sa kanyang puso pati ng kanyang mga magulang. Halika nga rito, wapo. Dali-daling kinarigan ng kanyang ama si Melay at hinalikan sa pisngi. Kaya palang gaan ang loob ko sa'yo nung puntahan kita sa ospital eh. Anito, Dinalaw mo po ako sa ospital? usisa ni Melay. Oo, wapo. Kaya lang tulog ka nun, kaya hindi tayo nagkakwentuhan. Ganun po ba? Ngayon po pwede na tayo magkwentuhan kahit gaano pa po kahaba. Nagkatawanan sila. Ay, napakabibong bata mo talaga. Sabi naman ng ina ni Jackson. Mana po kasi ako kay Mama Janice. Sagot naman ni Melay. Napatingin si Jackson sa babae. Tahimik lamang itong nanonood sa isang sulok. Nakangiti ito, pero hindi may kakaila ang mga luha sa mga mata. Nilapitan niya ang dalaga. Janice, mahinang tawag niya rito. Ha? Mabilis itong pinahiran ang magkabilang pisngi sabay baling sa kanya. Pwede pa tayo mag-usap? Tanong niya. Doon tayo sa beranda. Iginiya niya ang babae palabas ng mansyon. Hinayaan muna nilang makakwentuhan ng kanyang mga magulang si Melay. Ngayon ko lang siya nakitang ganyang kasaya. Mahinang wika ni Janice na nakatingin pa rin kina Melay. At alam kong masasaya siya kung magiging totoong pamilya na tayo. Marahas itong napalingon sa kanya. Anong sinabi mo? Kinuha niya mga palad nito at hinawakan niyo na mahigpit. Alam kong marami na tayong hindi pagkakaunawan. Pareho tayo nagkamali at sa panik ko, hindi agad kita pinakinggan. Huminga siya ng malalim. I'm sorry, Janice. I'm sorry sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko. Sorry kung nasaktan kita. Ang totoo, napaliwanagan na ako ni Dada. Tapos, Nahiya ako sa'yo, yun ang totoo. Kaya hindi agad ako nagpakita ng mga nakalipas na linggo. Alam ko kasing nasaktan kita ng husto at iniisip kong baka na-turn up ka na sa akin. pero, hindi ganun ang nararamdaman ko, Jackson. Oo, naiinis ako sa'yo sa pagiging mapanghusga mo. Pero alam ko naman na may rason ka rin kung bakit ganun ka. Nagsinungaling ako kaya nauunawaan kita kung galit ka. No, Janice, hindi ako galit. Well, siguro nung una oo. Dala na rin yun ang bukso ng damdamin ko sa mga nalaman ko. Pero sabi ko nga, naliwanagan na ako. Alam ko ring natakot ka kaya hindi mo agad sinabi ang totoo. Kaya ngayon, kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, sinisiguro ko sa iyo magbabago na ako. Sa lahat ng sandali, pakikinggan kita. Ganun ang gusto kong mangyari. At pangako, hindi na kita sasaktan. Jackson, Hindi naman ako nagmamadali. Bibigyan kita ng panahon mag-isip. Basta, gusto ko lang malaman mo na nais kong bigyan ng isang buong pamilya si Melay. At yun ay, sa piling mo. samantala, ay napakurap-kurap si Janice. Para siyang lumulutang sa ere sa narinig. Dama rin niya ang nag-uumapaw na kasiyahan sa kanyang dibdib, kaya hindi niya napigilan ang pagngiti. Anong ibig sabihin ng pagngiti mong yan? Tinong ni Jackson halatang kinakabahan. Ang ibig nito sabihin, hindi mo na kailangang maghintay. Kasi alam ko naman sa sarili ko kung ano talagang nararamdaman ko para sa iyo, Jackson. Mahal kita. At alam kong hindi na magbabago yon kahit anong mangyari. Talaga? Sunod-sunod siyang tumango. Gusto ko rin namang bigyan ng isang buong pamilya si Melay. Pero higit doon, gusto kong pagbigyan ng sinisigaw ng puso at isip ko. At ang sabi nila, wag na raw ako magpakipot pa. Natawa ito. So, tayo na? Yun ay kung naliligo ka ba talaga? Kasi parang ibang sinasabi mo eh. Ganun. Halika nga rito. Kinabig siya ni Jackson at niyakap na mahigpit. Naramdaman din niya ang pagdampi ng mga labi nito sa noon niya. For now, magkasintahan muna tayo. Gusto kong i-enjoy muna natin na mga ganitong sandali. Pero alam ko rin, hindi tayo magtatapos dito. And when the right time comes, I will make sure na pakakasalan kita kahit sang simbahan pa yan. Talaga? Bahagya niya itong tiningala. Yes.
At sa pagkagulat ni Janice, natagpuan na lang niyang magkahinang ang kanilang mga labi. Nagiwalay lang sila na makarinig ng mumunting hagik-hik sa kanilang tabi. Melay, sabay nilang bulala si Jackson. Ibig po ba sabihin ng kiss niyo, hindi na po tayo maghihiwa-hiwalay tatlo? Pumantay ang lalaki kay Melay. Yes, baby. Hindi na tayo maghihiwalay. Isasama din natin sila Lola, Kuya Chepoy at Ate Baby Rose sa bahay na ipapagawa ni Daddy. Talaga po? Oo, baby. Magiging isang pamilya na tayo. Isang malaking pamilya. Yay! Tuwan-tuwang nagtatalon si Melay bago yumakap kay Jackson. I love you, Papa. I love you, Mama. Anitong tumingin sa kanya. I love you, baby. Nakangiting sagot niya. Mahal na mahal ka namin, Melay. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Sabi ni Jackson. Punong-puno ng pagmamahal na tinignan ni Janice sa lalaki. Ramdam niya ang senseridad sa bawat salitang binitiwan nito at alam niya sa sariling ganoon din siya dito. Isang taon ang lumipas bago nagpakasal sina Janice at Jackson. Dinaluhan yon ng mayayamang negosyante at mga kilalang tao sa bansa. Congratulations sa inyo! Bati sa kanila ng kapatid ni Jackson na si Jerson, kasama nitong asawang si Brenda na nakipagbesa sa kanya. Ang dami niyo rin pinagdaanan, no? Parang kami rin ni Brenda, pero sulit naman dahil sa simbahan pa rin ang naging ending. Maraming salamat sa inyo, Tol. Malapad ang ngiting sagot ni Jackson. Lumapit din sa kanila ang isa pa nitong kapatid na si Juris at binati sila. At dahil ito na lang ang wala pang asawa sa triplets, puro pangasar ang inabot ito sa dalawang kapatid. Sa susunod, ikaw na rin ang ikakasal, Juris. Dapat mas espesyal dahil ikaw ang nag-iisang babae sa ating triplets. Wika ni Jackson. Hindi pa dumarating sa buhay ko lalaking pakakasalan ko, kaya chill lang kayo dyan. At saka nag-e-enjoy pa ako sa pagiging single. Nasa peak din ako ng career ko kaya huwag niyo akong mataliin. Sagot nitong hindi naman apektado. Dumalo rin sa kanilang kasal ang may-ari ng Gentleman's Club na si Elmer at ang kakambal nitong si Dwight, kasamang kanilang mga asawa. Pagkatapos na yun, nag-honeymoon sila sa Japan. Pagkalipas ng 2 taon, isinilang ni Janice ang isang malusog na sanggol na babae na pinangalanan nilang Jacqueline. At mula noon, napuno ng saya at pagmamahala ng kanilang tahanan. Hindi rin nila kinalimutan si Andrea, ang naging dahilan kung bakit nabuo ang pamilyang mayroon sila ngayon. At sa pagdaan pa ng mga araw, lalo nilang napatunayan na may mga sugat na naghihilom sa tamang panahon. Hindi rin nila kinalimutang pasalamatan ang nasa itaas sa lahat ng mga biyayang natanggap nila. Tunay na siya ang makapangyarihan sa lahat. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!